binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nakialam ang Malacanang sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil isang independent body ang Kongreso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla live. Clazel. Joshua, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kinalaman siya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Diretsahang sinagot ngayong araw ni Pangulong Marcos ang tanong kung may kaugnayan siya sa impeachment complaint laban kay Duterte. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. I do not give guidance to Congress. We are independent of each other. Kahapon na-impeach si Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos suportahan ng mayorya ng mga mambabatas ang ika-4 na impeachment complaint laban sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Numero 1 sa listahan na pumirma ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, habang ang ika-200 at ika-15 at huling signatory ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Una nang nakiusap ang presidente sa Kongreso na iwasan ang paghahain ng reklamo para patalsikin si Duterte. Bagaman wala raw naghain at nakinig ang kanyang mga kaalyado, hindi ito suportado ng ilang grupo na naging dahilan ng pag-usad ng impeachment complaint. Wala na raw atrasan sa oras na maihain ang impeachment complaint dahil tulad ng isang batas na ifinal sa Kongreso o Senado, hindi na ito mapipigilan at kailangan dumaan sa proseso. Kaya nang hingi ng presidential son ang opinyon ng kanyang ama, ito ang sagot ng presidente. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. I didn't know you'd be the first to sign that. Nasa Senado na ang bola na siyang magsisilbing impeachment court, pero nag-adjourn na ang sesyon kahapon at babalik sa ikalawa araw ng Hunyo pagkatapos ng eleksyon. Malaking tanong kung magpapatawag ba ng espesyal na sesyon ang Pangulo. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. It's up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it. 7 articles of impeachment ang naging basehan ng Kongreso, kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, malversation of public funds, at committed high crimes tulad na lamang ng kill plot o naging banta ni Duterte kana Pangulong Marcos, Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Pinagbatayan din ang mali umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na una ng siniyasat ng Kamara. Kasama rin sa reklamo ang panunuhol dahil sa pamamahagi ng mga sobrang may laman ng pera sa ilang DepEd officials noon. Joshua, naniniwala si Pangulong Marcos na walang magiging epekto sa ekonomiya o sa paglilingkod sa bayan ang inihaing impeachment complaint laban kay Duterte. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.